Precious Hearts Romances presents Sweetheart 3, You Belong to My Heart by Martha Cecilia. Copyright year 1997 by Precious Pages Corporation. Narrated by Lenny Ilaw. Chapter 6. Lunes ng umaga ay nagmamadaling pumanhik sa 4th floor si Joanna. Sa ibaba ay nakita na niya ang sasakyan ni Franz sa parking space na dating kay Mr. Gabriel. Anong nangyari? Naguguluhang tanong niya nang mabungarang iba na ang opisina niya. Sabi ng janitor ay ipinagawa ni Mr. Ramirez ang cubicle na iyan, Joanna. Si Vivian, isang clerk na dating ang mesa ay 3 hakbang lang mula sa kanya. Gusto ni Sir na ang kanyang sekretarya may sariling pribadong maliit na silid malapit sa kanya. But, naguguluhang napailing ang dalaga. Kung titingnan sa ibang anggulo, it is something to be proud of. Ang magkaroon ka ng isang pribadong silid next to the boss. Pero bakit nararamdaman niyang hindi ganoon ang intensyon ni Franz? Friday ng gabi ang party and it was declared na ang mga taga-opisina ay walang pasok next day. Pero hindi ang mga workers sa tahian. At sa loob ng 2 araw ay madaling na ipagawa ni Franz ang cubicle niya. Bakit ganyan ang mukha mo, Jo? Patuloy ni Vivian. Hindi ba dapat matawa ka? That is something of a promotion. Are you sure na akong ilalagay ni Mr. Ramirez sa cubicle na yan? Of course, at kayo na ka pa iniintay. Lalong nanlaki ang mga mata niya. Nariyan na siya? Tumango si Vivian. Hindi siya makapaniwala. 8:45 pa lang at karaniwan ay 9:30 dumarating si Mr. Gabriel. Wala sa loob na pumasok sa maliit na cubicle si Joanna. Inikot niya ang paningin sa loob ng munting silid. Bigla ay nakadama siya ng claustrophobic. Hindi opisina ang pakiramdam niya sa silid, kundi kulungan. Pabalandrang bumukas ang pinto niya at sumungaw si Franz. Talaga bang ganitong oras ang dating mo? 9:00 na. She controlled her gasp. Kung hindi niya pipigilan ang sarili, ay ipagkakanulo siya ng mukha niya. The man is outrageously handsome and very male. Tulad din noong araw kung saan hindi iilang mga babaeng estudyante sa St. Ignatius ang nababaliw dito. When he left for America, sinolo ni Rigo ang titulo and fame. Though it didn't also last dahil umalis ng San Ignatius si Rigo 6 months after Franz left dahil sa iskandalong nilikha ng papa ni Lazy. Well, maraming magagandang lalaki sa St. Ignatius. Pero para sa kanya, si Franz lamang ang lalaki. Ang kaibahan nga lang, Franz, now, is not the young and happy man she used to know. Taller and bigger and more handsome, and looked older than his actual age of 29. If only he would smile. Good morning, Mr. Ramirez. She replied calmly. Anong oras ng pasok mo? Angel nito. 9 o'clock, and I arrived 15 minutes before that. I'm sorry kung naunahan mo ko. Hindi ko inisip na maaga kang darating. May iuutos ka ba? Kung saan siya kumuha ng composure, ay ewan niya. But she'd die kaysa ipaalam sa lalaking ito na nanginginig ang mga tuhod niya. From now on, Miss Samson, I want you to come at 8:30. And leave the office 30 minutes after 5. Patuloy nito sa pagalit na tono. Nalaman kong nagsasara ang opisina ng 5:00 ng hapon at nagtatrabaho ka kung ganoon ng 7 oras lamang. I will not allow it. Hindi ko papayagang pagsamantalahan mo ang opisina tulad ng ginawa mong pagkasamantala sa papa. Parang tinarakan siya nito ng patalim sa dibdib at nararamdaman niya ang hapdi. Pero pinanatili niya ang kontrolado at walang emosyong muka. Kung yun ang gusto mo. Hindi dahil yun ang gusto ko, damn you.
Iyon ang dapat. Empleyado ka rito at dapat kang humilos ng ganoon. Hindi yung akala mo, ikaw ang may-ari ng pabrika. Hindi na sumagot si Joanna dahil hahaba lamang ang usapan. Nagyuko ng ulo at inalis ang takip ng typewriter na puro alikabok dahil sa ginawang carpentry. Noong Biyernes ay maganda at mamahalin ang ayos mo. Patuloy ni Franz sa ibang topic. I'm not surprised with the money my father had left you. I'm glad you liked it. She smiled a little. Oh yes. Iyon naman ang intensyon mo, di ba? Ang matiyak, nakaakit-akit ka sa aking mga panangin tulad noon. So don't give me that innocent act, Joanna. Hindi mo nali ako maloloko tulad ng ginawa mo sa amin ng papa. Of course, you're older and wiser now. Lalong naningkit ang mga mata ni Franz sa kalma niya. Ilang lalaki pang dinaya at niloko mo pagkatapos ng papa, Joanna. Ilang matandang baldado ang pinagsamantalahan mo. Hindi ganong karami ang tulad ng papa dito sa San Ignacio. Your father is 1 in a million. At ano naman ang iniisip mo sa akin? Ay minahal ko si Don Manuel. She said softly. Bullshit. Tumingala siya sa lalaki. Ito ang unang araw nating dalawa, Franz. Kung lagi tayong ganito tuwing makikita tayo, I think I have to render my resignation now. Nagtagis ang mga bagang ng lalaki. Hindi ka mag-resign, Joanna. Hindi ko papayagan yun. Magtatrabaho ka rito na magtatrabaho. Paghihirapan mo ang bawat sentimong ibinabayad ng kumpanya sa'yo. Pero huwag kang magkakamaling gumawa ng masama at patatalsikin kita at titiyakin kong wala kang mapapasukang iba. Buong kapaitang ngumiti ang dalaga. Pagkapasok ko pa lang ay nakakaamoy na ako ng panganib. I know why I'm being cubicled. Upang hindi makita at marinig ng ibang empleyado ang gagawin mong pang-iinsulto sa akin araw-araw. You deserved it. Muling angil nito. Yun ang akala mo. Hindi yun ang akala ko. Yun ang ginawa mo. Nakita ka ni Christine ang gawin mo sa papa ang kalupitang iyon. Of course. Your nice sweet little sister saw me. Tawang patuya. Nagsalubong ang mga kilay ni Franz sa tono niya. Tigilan mo ang tonong ginagamit mo sa kapatid ko. She was so magnanimous at pinatawad ka niya. Tumaas ang mga kilay niya. Why, give my thanks to her, Franz. Patuloy niyang pagtuya. Marahas siyang tinitigan ni Franz. Anong ibig mong sabihin dyan? Nagkibit siya ng mga balikat. Nothing, Franz. Lumilipas ang oras ko at baka malugi ang kumpanya na wala akong ginagawa. Bitch. 30 minuto lamang siyang nag-lunch break dahil hindi naman umuwi ng tanghalian si Franz kundi nanatili roon at pinag-aralan ang mga income ng kumpanya sa nakalipas na mga taon kasama ng accountant at 2 managers. Pagbabalik niya ay agad siyang tinawag nito para sa dictation. Sigurado ka bang kaya mong isulat ang mga ididikta ko sa'yo? You really look unreliable. Naningkit ang mga mata niya sa insulto. He can insult him about what happened 7 years ago at hindi siya kikibo pero ang insultuhin ang kakayahan niya ay hindi niya mapapalampas. Mr. Gabriel would have told you about my... Wala akong pakailam kay Mr. Gabriel. He's that. Anong malay ko kung pati ang pobreng matandang iyon ay naloko mo sa inosenteng mga mata mo? She counted 1 to 10 and controlled her breathing. All right, let's start. Then, pag hindi ko nagawa ng tamang trabaho ko, then you should be glad. You will have grounds to terminate my services. Itinaas niya mula sa kandungan niya ang stenoed notebook at inihanda ang sarili. Sa nagtatagis ng mga bagang ay may mga pangalan ng bagong supplier at customers ang idinikta nito sa mabilis na paraan.
Pagkatapos ay ang sulat para sa mga ito na bagaman iisa ang laman, ay idinikta sa paraang halos hindi niya magawang huminga. Pero kung inaakala ng lalaking ito na hihinto siya upang magtanong, then he had to think again. Pero si Franz ang huminto makalipas ang ilang sandali. Masyado ba akong mabilis para sa kakayahan mo? Hindi tinago ng magalang na pagtatanong ang panunuya sa likod ng tinig nito. Matabang na ngumiti ang dalaga. Don't worry. I have always been aspiring to break the record in speed writing. Gusto niyang isiping ngiti ang naroon sa likod ng mga mata ng lalaki na sandali niyang nasilip, pero natitiyak niyang imahinasyon lang niya iyon. Subalit ang sumunod na dictation nito'y nasa normal na paraan na at hindi niya mapigil ang paghinga ng muluwag. Ang unang araw nilang dalawa ni Franz ay lumipas nang hindi niya namamalayan. She was so tired pagdating sa kanila at hindi niya masisi ang lalaki dahil nangangapa pa ito sa trabaho. And she didn't mind all the insults dahil iyon ang nasa isip ni Franz sa pagkatao niya. Bagaman matinding hapdi ang nararamdaman niya sa ginagawang iyon ng lalaki. Kinabukasan ay ipinalabas lahat sa kanya ni Franz ang lahat ng mga files ng mga empleyado at kalahating araw na isinabsob ang ulo doon. She was glad for a break dahil natuon sa kanya ang pansin nito. Malapit na ang uwian at kasalukuyang nasa harapan siya nito at ibinibigay ang isang file nang bumakas ang pinto at pumasok si Vida na kasama ang yaya. Hi, Daddy! Hello, sweetheart! Sinasadya o hindi ay lumingon sa kanya si Franz sa huling salita, pero sandali lang. Hinarap ang anak at kinarga at ipinatong sa mesa. How have you been? Fine, Daddy. I asked Yaya to swim with me, pero ayaw. Nilingon nito si Joanna. Who is she? Her name is Joanna, my secretary. Formal nitong sagot na ibinaling ang tingin sa kanya. Nginitian ni Joanna ang bata. Gumanti ng ngiti si Vida. Hello, I saw you at the party. I thought you were just beautiful because you had makeup. Vida? Saway ni Franz. But you're still pretty and you have no makeup unlike Tita Christy. Hindi mapigil ni Joanna ang mailang sa kabila ng bata lang ang nagsabi. Thank you, Vida. Oh, you know my name, pero hindi lahat. My full name is Freya Vida Ramirez. You know what it means? Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Freya sounds like F-R-I-A. And that is cold in Spanish and Vida is life. Meaning, cold life. Sinulya pa ni Joanna si Franz na tila nagtatanong kung bakit may ganoong pangalan ng bata. The child giggled. You're right. Sabi ni Daddy, his life with Mom is so cold that... Vida? Mabilis na nagtikom ng bibig ang bata at nawala ang ngiti nito. Namula ang mga mata at nagbabadyang pumatak ang mga luha. Don't you dare cry. Then you should have not shouted at your daughter. Ani Joanna na tumalim ang mga mata. Then look at the girl tenderly. Huwag mong intindihin ng daddy mo, Vida. He's angry even before you arrived. Nagagalit siya sa akin kaya mainit ang ulo niya. I know. Tita Christy said so. Pahikbing sagot ng bata na bumaba sa kandungan ng ama at lumapit sa kanya. But I like you. You're pretty and sweet and you're not scared of my daddy because you reprimanded him when he shouted at me. You are now my friend. Mahabang sinabi nito na tumingala sa kanya. Nalito ang dalaga. Hindi na matiyak kung tama ang ginawang pakikialam. At sa panilisik ng mga mata ni Franz ay natitiyak niyang she's in trouble. Lina, ibaba mo na si Vida. Utos nito sa yaya ng bata na nakatayo lang sa may pinto. Sumunod ang yaya at kinarga si Vida na hindi pa sana gustong umalis.
Pagkalabas ng dalaga ay susunod na rin sana si Joanna, subalit tinig ni Franz ang nagpahinto sa kanya. Napakadali mo talagang kumuha ng simpatsya na tao, Joanna. Tila kulog ang tinig nito sa pandinig niya. Kung pahihintulutan kitang mapalapit sa anak ko'y, natitiyak kong wala pang 1 linggo, and you will turn her away from me. I'm sorry. Hindi ako dapat nakialam. Apologetic ang boses niya. I just didn't want you shouting at her. She's so small and fragile. Anong pakailan mo sa aming mag-ama? Huminga siya ng malalim. Angelina wasn't my real mother. She was cold and distant. Pero wala akong matatandaang sinigawan niya ako sa harap ng ibang tao nung maliit pa ako. May bumagong bitterness sa dibdib niya nang maalala ang pinagmulan. Mabilis na tumalikod siya upang huwag mabasa ni Franz ang emosyon niya. Nasa pinto na siya nang mahawakan ni Franz ang braso niya. Bakit mo ginawa yan, Joanna? Hindi niya kailangang magtanong upang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. They were back to that again. At 7 taon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Ano man ang sasabihin ko? Ay buo na sa isip mo ang sagot, di ba, Franz? She said bitterly. Alam mo bang gusto ko tang ipakulong ng mga sandaling yun? Tumingala ang dalaga dito. Would you really have wanted me behind bars? Hindi niya gustong maniwala roon. Iniisip ko, but Christy talked me out of it. I see. Hindi ko pagdududahan yun. Sarkastikong sagot niya. May pait na gumuhit sa dibdib. Pagkatapos ng pinagsaluhan nila ng lalaking ito, ay ipapakulong siya nang hindi naririnig ang panig niya. Pero hindi ginawa dahil kay Christy. Muling nagsalubong ang kilay ni Franz sa sarcasm sa tinig niya. Christy isn't really what some people thought. Dinamdam niya ang pagkamatay ng papa, pero hindi niya maatib na ipakulong ka dahil naaawa siya sa'yo. Ginawa mo lang daw yun dahil sa lumaki ka sa hirap. Sukat doon ay tumawa ng malakas si Joanna. A bitter and hysterical laugh. Tumigil ka, Joanna! He was shaking her that she stopped laughing. At syempre, naniwala ka sa kanya. Tuya niya, giving him a mocking smile. Gusto mo bang itanggi sa akin ngayon yan? Galit nitong sinasabi. Umiling siya. Anong magiging silbi? Tumalikod siya upang lumabas subalit marhas siyang hinila nito at nakulong siya sa mga bisig ng lalaki. Sandaling nagtagpo ang mga paningin nila. Ang sa mga mata niya ay wariness at awareness para dito at sa mga bisig na nasa katawan niya. Kay Franz ay galit at iba pa na nasilip na niyang minsan 7 years ago sa library. Bale wala ang oras at lugar sa mga sandaling iyon. Siniil siya nito ng halik at tinanggap niya iyon ng walang resistance. She even returned his kisses with so much longing and tenderness that her throat ached. Only to be thrust forward at napasandal siya sa may pinto at tumama ang likod niya sa doorknob at napapikit siya sa sakit. She was shocked by the cruelty. I could kill you, you know. He said between pain and anger. Sa loob ng maraming taon, hindi ko nalimot ang ginawa mo sa papa. And I hated myself for still desiring you after all this time. Hindi niya malaman kung maiiyak o matutuwa sa narinig. He desired her as she desired him. And she wanted to think na hindi naman talaga ito nasusuklam sa kanya. Tulad ng gusto nitong ipahiwatig parati. Pero hindi niya gustong i-entertain sa sarili iyon. She could see and feel the hatred. He hated her and at the same time lusted her. At sira siya para muling iugnay ang sarili sa lalaking ito. She might have not forgotten him sa loob ng 7 taon, pero may asawa na si Franz. Hindi siya ganoon ka-immoral para ipaggamit ang sarili sa isang taong may asawa.
Giving herself without the sanctity of marriage is already a sin. Mabuti na lang at hindi nagbunga ang isang beses na pagkakamaling iyon. Kung nagkataon, tulad din niya ang magiging anak niya. Ang kaibahan nga lang ay hindi niya iiwan sa ospital ang bata.